nagulat na naman ako, nakakita na naman ako ng Matrix eh. Ako sa haba din ng panahon na Yan. Maganda naging pag-usapan yan. abogado ako sa experience ko. Mahilig ang law enforcement sa militar sa Matrix. Papansin ko rin yan. Ako kanina, tinitingnan ko yung Matrix, tapos nakakatuwa yung sinasabing, hindi naman nakakatuwa, nakakatakot actually, yung sinasabing for validation. Kasi ano ba ibig sabihin ng for validation? Ewan ko kung yun yung sinasabi nila kanina, pero sa experience ko kasi, pag sinabi ng militar or ng isang pulis yung for validation, ibig sabihin wala pang ebidensya yun. Yun yung pagkakaintindi ko ha. Of course, baka mali ako. Pero sa experience ko, I have to interject you there, Jika. This is the only in the Philippines and only in the PNP. Why? Because this is the only investigation where the result has already been predetermined and they are still looking for evidence in order to correspond to the result. So kumbaga may find ito, guilty si pastor ng human trafficking. Okay? Trafficking in persons. Pero maghahanap pa kami ng ebidensya para mayroon na ito. Kasi ang proseso, mag-imbestiga ka. And based on the evidences that you have already secured, then you make a conclusion. And then you prepare the affidavit complaint based on the evidences that you have gathered. Only in the Philippines where you can find that the PNP has already predetermined that pastor is guilty of human trafficking, and now we are looking for witnesses in order to confirm that he is in fact guilty of human trafficking. Alam mo, kung sa US ito or sa Europe ito, siguro pagpagalitan yung ating mga kaibigan na nandun. No? Kasi ano ba kayo? Ang investigasyon dapat ay sikreto. Kasi kung alam mo na kung anong resulta, matatakot na yung tao ngayon mag-imbestiga kasi may resulta ka na eh. You will only get the affidavits which will conform to your result. No? What kind of an investigation is that? You have already published to the whole world that we are investigation and we already have a result. And please, kung kayo man, meron kayong mga testimony, gawaan namin kayo ng affidavit. Kabalbalan yan sa tingin ko. Tagalogin ko lang ng konti, masyadong in-English ko. Sorry. Kanina actually, while that was happening, nagtitinginan kami dalawa at medyo natatawa. Pati nga yung mga, yung ibang abogado, nagtitinginan kami. Kasi, di ba ang dapat Englishin ko rin you follow the evidence. Meron ka nakuhang ebidensya, yun ang sundan mo yung ebidensya, mag-gather ka ng ebidensya. Gaya ng sinabi ni Atty. Torion, maghanap ka ng ebidensya, pagkatapos, pag nakahanap ka na ng marami-raming ebidensya, base sa ebidensyang na naipon mo, doon ka magtitingin at magsasabing, ay, ganito yung nangyari. Base sa ebidensya. Hindi yung sinabi mo na, ito yung nangyari, hahanapan mo pa ng ebidensya. Natapos na yung objective, yung term na ginamit nila kanina, di ba? Para natapos na yung objective, tapos susunod yung ebidensya. Hindi dapat ganun eh. Dapat yung ebidensya ang susundan. At yung ebidensya ang magiging basehan ng conclusion. Hindi yung conclusion na nauna.